Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talaga nga namang nang iinsulto itong si Vice President Sara Duterte. Ang laki pong pang-iinsulto ang ginawa ni VP sa Filipino community. Imagine nyo papakita ko itong picture sa inyo. Pinost niya pa talaga sa kanyang Facebook account. Tingnan nyo, nakipag-meeting, nakipagkita, umattend sa Chinese Lantern Festival ng Chinese community, hosted by Chinese community. May mga bagay na hindi mo na sana pinost, hindi mo na sana pinagmalaki, abay, ipinakita mo pa sa social media mo at tuwang-tuwa ka pa. Tingnan nyo. Diba? Kita nyo yan? Mga minamahal. Basahin natin itong balitang to. Sabi dyan, Sara attends Chinese Lantern Festival hosted by Chinese Embassy. Ano to? Pagpapakita ng pagiging Manchurian candidates? Vice President Sara Duterte shared photos on Facebook on Wednesday, February 26 from the 2025 Chinese Lantern Festival reception hosted by Chinese Embassy of the People of the Republic of China in Makati City last week. Duterte express gratitude for the invitation extended by Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian to attend the celebration, which marks the conclusion of Chinese New Year and the beginning of spring. Alam nyo, nothing political naman sana. Ang problema kasi dito, bakit si VP yung inimbitahan at hindi yung presidente? Diba? So, mas malapit, at kitang-kita naman natin, mga minamahal, na mas malapit si Vice President Sara Duterte dito nga po sa China. At imagine, every time na tayo ay binubuli, every time na tayo ay hinaharas yung fishing vessels, yung Coast Guard natin, yung Navy, lahat-lahat, mga minamahal, pino-floating barriers, wina-water cannon tayo, lahat ng pambubuli na ginagawa ng China sa bansang Pilipinas, lagi tayo nakaka-receive ng no comment. Walang pakialam sa issue ng ating soberanya, itong si VP Sara Duterte? Manchurian candidate? Kandidato ba kayo? Funded by China? Di umano? Ako'y nagtatanong lamang. Kasi hindi ko makita yung pagmamahal ng ating vice-presidente sa ating inang bayan. Imagine nyo mayroon na namang panibagong mapa ang China. Mga minamahal, nakikita niyo yan, pati yung Palawan, inaagaw na. Alam niyo naman mga minamahal na yung Palawan ay 1,500 kilometers lang from the Chinese landmass. Ngayon, may pinapakalat ang China sa kanilang mga social media at ina-absorb na nila itong balitang to. Dati nga 10 dash line Ngayon, pati yung Pilipinas, specifically yung Palawan, tingnan nyo specifically yung Palawan, kinukuha na nila. Diba? Nakikita nyo yan? Yung Palawan, kulay red na sa kanila. Ito nakikita nyo? Yan Yung Pilipinas, wala ng Palawan. Sa kanila na daw po yun. Diba? Imagine nyo yan, mga minamahal. Yung Chinese territorials grid nila. Grabe yung pagpupush nila. Noon meron silang history. Dati 9 dash line lang yan. Ngayon naman, ang nangyari, sabi nila 10 dash line daw yan kasi yan daw po yung history, mga minamahal, ng kanilang mga ancient times. Ngayon, diba, kung usapan lang din ng history, paano mo papatunayan na sa inyo yan? May teritoryo ba? May papeles ba? Ngayon, meron na naman silang panibagong lyrics. Yung lyrics nila, yung Pilipinas, kanila daw po, mga minamahal. Dahil yun daw po ay nakalagay sa kanilang history, sa kanilang ancient. Diba? Apakabobo. Ang hilig nilang gumawa ng history na hindi naman sa kanila. Kung magbabase tayo sa Permanent Court of Arbitration, atin yan. Diba? At saka within 200 nautical miles or 370 kilometers within our exclusive economic zone, atin yan. Diba? Woke up, mga minamahal. This kind of politician na dumidefense sa China,
and yung lahat ng social media influencer, wala po yan silang pakialam sa ating inang bayan. Bagkus meron lang silang pake sa kanilang mga personal na interes habang ninanakaw or ginagawa nila ng panibagong mapa, 'di ba? Payag kayo na itong si Sara Duterte, 'di ba nakikipag-meeting sa China, binibigay niya na yung Palawan sa China? Well, ano pa nga ba nga asahan natin? May gentleman's agreement itong si former President Duterte dito nga po sa Chinese. 'Di ba? Nakaka-stress 'to. Mga minamahal. Lahat ng occasion ng China ina-attendan din ni Vice President Sara Duterte. Minsan nga nagsasalita pa itong si Sara Duterte ng ng salita ng lengguwahe ng Chinese. 'Di ba? Nakakalungkot to at nakakatakot. Now they are claiming na sa kanila, yung islands na yun, na nandito mismo sa ating bansa, kay lapit-lapit, parang ginagawa nila tayong tanga, Kay lapit-lapit ng Pilipinas, yan yung Pilipinas kay lapit-lapit ng Pilipinas, tapos kukunin ng China, gago ba sila? 'Di ba? Kita ninyo? Mga post, Zinji Island, tinatawag nila tong Zinji Island. Yung ito daw, kanila na daw to, mga minamahal. Paano ba to? Ma-zoom ba? Hindi na zoom Yan kanila daw yung Palawan. Yung Palawan, kinukuha na nila. Tama ba yun? Nakakalungkot tong balita. So, paano natin maituturing mga minamahal na mga Pilipino? Di ba kasi lagi nilang sinasabi, para sa bayan. Paano natin maituturing na para sa bayan, itong sila Vice President Sara Duterte, kung sila mismo ang nagtataraydo sa ating bayan, sa bansang Pilipinas, sayang naman yung mga pinaghirapan ng ating mga warriors, ng ating nation warriors, ng ating mga heroes, 'di ba? Para ipaglaban ng ating kalayaan, ang ating bansa, freedom, 'di ba? Laban sa mga mapang-ape, mapang-abusong dayuhan, kung yung mismong mga politiko na inelect ng bansang Pilipinas ay tuta, asu-asuhan, at takdog ng China. I feel betrayed, mga minamahal, nung nakita ko tong nakita ko tong post na to. 'Di ba? Ano yun? Nini-negotiate nyo na ang ating ground? Nini-negotiate nyo na? Tapos bigla-biglang sasabihin pa ni Marcoleta, the West Philippine Sea does not exist. Diba? Malinaw. Malinaw na ito ay panggagancho, panluloko sa taong bayan. Ninanakaw na nga nila ang ating laman dagat, yamang dagat. 'Di ba? Nagbi-build din sila ng military bases dito sa ating katubigan. Hinaharas ang fisherman, hinaharas ang ating 'di ba, yung mga scientist na nag-explore lang naman doon. Tapos ngayon, ninanakaw pa. Tapos kung maalala lang nga ninyo, binabalikan ko ulit yung propaganda nila na yung dagat daw, 'di ba? Yung diyan banda sa dagat na 'yan ay sinulat daw 'yan. 'Di ba? Nakalagay daw 'yan sa kanilang history. Yan daw yung sabi sa kanilang ancient group, 'di ba? Kiniklaim nga nila yung Spratly Island, Kalayaan Groups, Scarborough, Baho de Masinloc, Panatag Shoal, Ayungin Shoal, lahat 'yan. 'Di ba? Kinukuha nila at nagtatayo sila diyan, mga minamahal, ng illegal structure. Yung ating mga fisherman, imbis na para tayo yung nagnanakaw sa sarili nating bayan. 'Di ba? Imagine nyo na lang yan, Tapos, nagpe-pretend na lang tayo na, okay, sige, madaming huli na isda, pero yung totoo dyan, kahit galunggong, ini-import na lang natin. Nakakalungkot to. Nakakaiyak. Grabe, taksil sa bayan. Kaya sabi ko sa inyo, wag nating i-push to na manalo itong si Sara Duterte. Kawawa, magkakaroon naman ulit ng news blackout in terms of West Philippine Sea issue. Yan ba yung gusto nyo maging future na presidente ng bansang Pilipinas? Pro-China figure? Mag-isip kayo, mga kababayan. Kumakapit na itong si Sara Duterte sa China? Ganun ba? Leader ng spy? Kaya tama lang na tinanggal sa National Security Council itong si VP Sara Duterte. Pag iniimbitahan sa TRICOM, pag iniimbitahan sa House Quadcom, hindi dumadalo. Pag iniimbitahan ng CHECWA, ora-orada,
Ay, tanginang pangungupal to, mga minamahal. Sobrang linaw na pangungupal ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Payag kayo nun? Kakalungkot. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.